Good day, grade 8 students. We are now on our week 4 of second quarter. For week 4, your tasks are find the domain and range of a linear function. The second one, graph and illustrate linear functions and its domain, range, table of values, intercepts, and slope. So lahat ng yan ay ipapakita natin mamaya. Okay. So to graph a linear function, we're going to use our application GeoGebra. So pakita ko lang yung ating GeoGebra. Stop share ko muna. So what are we going to do is we are going to graph a linear function. Sinabi nating linear function, it is expressed into f of x is equal to. So pag linear function, nag-i-start tayo sa f of x. Kapag y naman siya, y equals, that is linear equation. So we have now, let's have for example, f of x equals x plus 3. Ayan. Okay. So ano ba yung sinasabi natin na domain and range? Pag sinabi natin domain and range, ang domain ay makikita natin sa x entries. So kapag nag-graph tayo ng linear functions, yung mga tatamaan niya na x entries, yan, sorry. Bakit? Ayan. Yan, yung mga tatamaan niya na x entries, ito yung domain. So, kapag nag-graph ka, kung ano yung mga matatamaan niya na x entries, yun yung ating domain. So, let us consider this one, f of x equals x plus 3. So, kung mapapansin ninyo, itong line na to is meron siyang corresponding range dito sa kabila. Yan. Okay. So pag tinuloy natin to, lahat ng x entries na nasa left niya is nahahagip ng graph. Dito naman, lahat ng x entries na nasa right side is nahahagip din ng graph. So therefore, ang ating domain ay set of real numbers. Kasi yun yung nahahagip ng graph natin. Ayan. How about the range? Pag range naman, lagay natin dito, kapag domain, ang pinag-uusapan natin ay x entries. Kapag range naman, ang pinag-uusapan natin ay y entries. Sabihin, lahat ng nasa y-axis. So, observe natin yung graph. So, dito, kapag y-axis, up and down lang. So, kung mapapansin nyo, sa taas ng line, nahahagip niya yung mga nasa taas. Kapag in-extend nyo to, ganun din. Try natin. Diba? So, pag tinuloy natin, ganun din. Okay? Nahahagip niya lahat yan. Pagdating naman dito, sa baba, ganun din. Mahahagip niya rin lahat yan. Nasasakop ng graph. So therefore, our range here is a set of real numbers also. Set of real numbers. Yan. So yun po yung ibig sabihin kapag domain and range. Yan. Now, clear muna natin to. Okay? So next, so si linear equation ay mayroong, so kung si linear equation ay mayroong slope at saka intercepts, si linear function ay ganun din. Meron din siyang slope at saka intercepts.
So obviously sa graph, yung dinaanan niya sa x and y axis, yun na po yung kanyang intercepts. Okay? So ito ang intercepts niya ay 0, 3. And here, negative 3, 0. Okay. Yan. So meron din siya. So para hindi kayo mahirapan sa paghanap ng intercepts or para ma-verify kung tama yung intercepts nyo, kiklik nyo lang po si special points. Yan na, lalabas na siya. Okay? Yan. Tapos, si slope naman ay pwede nating bilangin sa pamamagitan ng rise over run. Okay. Bilangin natin, rise over run. So, ito yung rise, 1, 2, and 3. Ito naman yung run. So, 3 units rise, 3 units run. So, we have 1. Okay? Or, as you notice, f of x equals x plus 3. Sa linear equation, siya ay y equals x plus 3. Si linear function ay parang naka-slope intercept siya, pero dahil siya ay function, naka-express siya into f of x. Yan. So dito pa lang, sa given pa lang, ito na yung pwede ninyong tingnan. Yung coefficient ni x. Okay? So dahil si x, ang coefficient ni x ay 1, ang slope niya dito ngayon ay 1. Okay? Yan. So, we've done with intercepts. Okay, so pwede nyong i-screenshot to saglit. Yan, para meron kayong copy. Okay. Now, nalaman natin kanina si domain ay x, si range ay y, si linear function ay kamukha ng pagkuha ng slope kay linear equation, si intercepts ay ganun din. Now, let us proceed to table of values. So, I would like to clear all first, yung annotations ko. Okay. Para makita natin yung table of values, pupunta ka dito sa table. Okay, the table is empty. Yan natin. Tatanggalin ko po muna to. Yan, kasi nakita na natin kanina. Yan, pag pindot mo ng tatlong bilog, meron tayong table of values. Yung table of values na to, pag lumabas ito, hinihingi niya kung anong range ng, kung anong values ng x ang gusto mo. Okay, yung nasa x-axis, hinihingi niya yon. So, halimbawa, ang gusto kong values ng x-axis ay ang gusto kong values ng x pala, sorry, ang gusto kong values ng x ay negative 2 hanggang 2. Tapos step 1. Pag sinabi natin step 1, ibibigay niya yung yung tigi-isang unit ang pagitan. So, halimbawa, pinindot ko to, okay. So, ibig sabihin, ito yung points na mayroon pa sa f of x equals x plus 3. So, tingnan natin kung tama. Okay. So, ang linear function po natin ay f of x equals x plus 3. Sa table of values, nag-input tayo na ang gusto natin ay hanggang negative 2 hanggang positive 2. So, ito ngayon yung ating f of x. So, to solve that, kailangan po natin gawin ay isa-substitute lang ang given. So, you have negative 2 plus 3 is 1. Negative 1 plus 3 is 2. 0 plus 3 is 3. 1 plus 3 is 4. Yan. And 2 plus 3 is 5. So we have now 1, 2, 3, 4, and 5. So tumugma siya dito sa f of x natin. Okay. So if we're going to plot, ito yung kalalabasan niya, yung green. Mga green. Yan. Yan. Okay. So let us explore. So ganun lang kinukuha yung mga points na within the line. So magsiset lang tayo ng table of values. Okay. So paki-screenshot to saglit. Now, may I clear the annotations? Okay. So let us explore sa table of values.
Aha. Edit. Ayun. Ito pala. So, pag pinindot ko itong tatlong tuldok, meron dito lalabas edit. Paano po kapag dalawa yung pagitan? Yan. Step 2. Dalawa yung pagitan. So, ito lang ang ilalabas ni table of values. Tatlo. Yan. Halimbawa, gusto mo 4. Possible pa rin kaya? 4? Wala na, hindi na niya na binigay yung 4. Ibig sabihin, hindi na pwede. Hindi na pa pwede. Wait lang. Try natin. Halimbawa, gusto ko 10. Kaya, wala. Ibig sabihin, hindi pwede. So, ano ini-emphasize nito? Ibig sabihin, itong step na to, dapat ang makukuha lang natin is integer. Okay? Halimbawa, -2, -1, 0, 1, 2. So, dapat, ang pinakamalaki niyang step dapat ay 5. Sige, -2, -1, 0, 1, 2. So, pag 5, ayaw na nagham. Ayan po. May agwat na 5 units. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, tingnan niyo po, may agwat siya sa grid. 1, 2, 3, 4. Okay? Hindi pala, 4 lang. Okay. So, ibig sabihin, kung ano lang yung kakasya sa range, yun lang ang ibibigay niya. Yan. Try natin. Ano kaya to? 4. Ayun. So, dapat divisible siya. Wait. Ito, 3. Yan na, 3. 2/3, 1/3 ang hati. So, ibig sabihin, halimbawa, -2, -1, 0, 1, 2, -1, yun yung pinaka-maximum yun ang pinaka-maximum niya na step or pagitan. Pero usually, sa table of values, in-explore lang natin to pero laging step 1 lang tayo. Yan, step 1. And in-explore lang natin. Inuulit ko, in-explore lang po natin to. So, if you want to make a table of values, yan, step 1. Ma'am, pwede ba marami? Pwede ko bang damihan? Okay, pwede. Let's say, for example, -3 up to +3. Okay. Yan. So, dumami siya. -5 to +5. Yan. Dumami rin siya. Okay. Yan po. Yan. So, mukha na po siyang fishball. Ayan. Okay. So, ganun po ginagawa ang table of values. Okay. So, what else? Aside from this, okay, so let us have another function. Yan, kung may questions lang po kayo, you can have it sa comment section. Yan. Paano pag buburahin na? Pag nabura yung function, pag nabura tong function, mabubura yung laman. Yan. Okay. Let's have another one. F of x equals -x plus 3. Yan. Kanina kasi positive x plus 3 nasa right side. Ngayon, ito naman nasa left side. Because the slope is negative. Okay? Very good kung naalala. Ngayon, yan, nag-adjust tayo para tigwa 1 unit lang. Okay, again, what is the domain of this line? Observe nyo muna yung graph. So, nakita nyo yung graph natin, tuloy-tuloy siya. Punta ka sa left, ayan. Nahahagip yung line, walang putol. So, ibig sabihin, ano ibig sabihin? Pag walang putol yung line, tapos nahahagip niya lahat. So, meaning to say, your domain is a set of real numbers. Okay. Annotate tayo saglit. So, makikita nyo lahat. Pag in-explore nyo yung graph, inikot nyo. Inikot. Inikot mo yan. Makikita mo lahat ng domain sa Xn, lahat ng domain natin ay hagip niya. So, ibig sabihin, set of real numbers.
Walang putol. Mahirap pag may putol. May exemption. Okay, sa range naman, as you can see, pagka tinouch nyo yung screen ng phone nyo, so makikita nyo continuous rin ang graph up and down. So lahat ng range mahahagip niya sa upward or downward. Okay? Pag tinignan nyo kasi mahahagip niya lahat yan. The same with this. So the range is set of real numbers also. Yan. A set of real numbers. Okay. Now, how about the intercepts? So the intercepts are here. 0, 3, and 3, 0. If you want to verify, punta lang kayo sa special points. Okay. So ito yung intercepts. So the intercepts are 0, 3, and 3, 0. So, yan. So the slope, 3 units rise and 3 units run. So you have 3 over 3. So this will be 1. Since ang graph ay going left, that would be negative 1. Kasi going left ang line. Going left. Yan na. Going left siya. So, pagka left, kasi baka nakalimutan, yan. Pag left ang line, pag right ang line, going right. Eh paano pag natutulog? Horizontal, 0. Horizontal, 0. Pag vertical, undefined. Vertical. Pag horizontal kasi, puro run, walang rise. Isa walang rise, walang run. Okay, vertical is undefined. Ganun lang ako mag-analyze. Pag vertical, puro rise, walang run, so undefined 'yon. Ang horizontal, puro run, walang rise, so 0. Okay. Yan. So, ito lang yung mga kailangan nating tandaan in graphing linear functions. Okay? Ngayon, so clear muna natin 'to lahat. Yan. Oops. Punta tayo sa table of values. Liitan natin, negative 2 going to positive 2. Step 1. Okay, ayan. So ito po yung ating mga points, 5, 4, 3, 2, 1. So if we're going to solve that one, gagawin lang po natin yung ginawa natin kanina. So we have f of x equals negative x plus 3. So ang kinuha natin ay negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. Yan. So what are we going to do is, we're going to substitute the given. So you have negative of negative 2 plus 3. Okay. Hindi siya basta-basta negative 2 kasi kailangan nyo pa rin pansinin yung given natin. Kasi ang given ay negative x plus 3. Okay. So nakalabas yung negative natin. So we have now 2 plus 3, which is 5. So ito ay 5. Then yung isa naman, negative of negative 1 plus 3. So this will be 1 plus 3, which is 4. So ito naman ay 3, kasi 0. 0 plus 3. You have 3. Baka malito tayo, wait lang. Negative x plus 3. Pag 1 naman, f of x equals negative, negative 1 plus 3. So this will be 2. Tapos ito naman, f of x equals negative of 2 plus 3. So this will be 1. Yan. So, yan. Medyo gets nyo naman yung sulat ni Mama. 5, 4, 3, 2, 1.
So meaning to say, our answer is correct. Yeah. So ganun lang po natin siya gagawin. So kahit fraction yung given or ano, susundin lang natin yung ano, yung rule ng equation ng function natin. Okay, susunod lang tayo. Kung halimbawa 1/2 x siya, kung 1/2 x siya, so magta-times ka lang ng 1/2. Okay. Okay. So let us clear this one. Balik tayo dun sa ating given. Yan. Paano kung halimbawa nagkaroon dito ng 2x? Negative, kung naging times 2 yung x natin. Naging times 2 yung x natin, ito yung mangyayari sa graph. Kanina galing siya dito, di ba? Mas ano siya, nakadapa, mas malapit siya sa x kanina. Ngayon, nung nag-switch siya, nung binago natin ito, bigla siyang tumayo ng konti. Yan, bigla siyang ano, nag-rise ng konti. Okay, kasi yung slope natin here, yan, nagbago. Okay? Naging -2. Yan. So, ano mangyayari sa table of values? Ano mangyayari sa table of values natin? So, sige, tingnan natin. Table of values. Yan, 7, 5, 3, 1, -1. Tingnan natin. Annotate. Kanina, ang nakuha natin sa f of x equals -x plus 3. Ang x natin ay -2, -1, 0, 1 at 2. Ang nakuha po natin ay 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi ko na mabuo yung table. Ayan. Ayan. So 5, 4, 3, 2, 1 kanina. Ngayon, nung naglagay tayo ng changes sa function, naging -2x plus 3. Diba? So, ganun pa rin ang ginawa nating table of values, -2, -1, 0, 1, and 2. So, ano nangyari ngayon? So, ang nakuha natin ngayon ay 7, 5, 3, 7, 5, 3, 1, -1. So, paano natin ma-distinguish yung changes? Hindi naman siya pwedeng plus 2 lahat. Kasi tingnan mo to 5, 7. Wait lang. Ito yung mga nakuha natin kanina. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ito yung f of x, -x plus 3. Ito yung -2x plus 3. Which is 7, 5, 3, 1, -1. Okay. So, hindi natin pwede sabihin plus 2, plus 1, 0, plus 1, 0. Okay. Pwede natin i-observe yung first difference ng mga functions. So, ano ba first difference nila? So, ito first difference is 1, first difference is 1, first difference is 1, and first difference is 1. Ito naman, first difference is 2, 2, yan, 2, tsaka 2. So, ibig sabihin, whenever nagbabago yung sa slope natin ng ating function, nagbabago yung kanilang first difference. Okay? So, ito pala -2. -2. Yan. So, 7 plus -2. Yan. Hindi pala dapat -7 minus 2. Ayan. -2. Yan. 7 minus 2, 5 minus 1. Lang po. Asan yung ballpen? Asan yung ballpen? Wait lang, nawala yung ballpen. Yan. Ito, -1, -1, -1, and -1. 5 minus 1, 5 minus 2. So, whenever nagkakaroon po tayo ng changes sa slope, nagbabago yung kanilang first difference. Yan. Paano pag y-intercept yung yung binago mo? Okay. So, pag y-intercept ang binago mo, tingnan natin. Clear ko muna lahat.
Okay. 7, 5, 3, 1, negative 1. Okay. Tignan natin. Halimbawa, binago mo to. At ginawa mong 2. Increase na lang. Ginawa mong 4. Tapos, table of values. Table of values tayo. Walang nabago. Hindi. Kunin natin 4. Yan. So, umakyat yung line natin. Nakita nyo, umakyat siya. Galing siya ng 3 kanina. Umakyat siya ngayon. Table of values. Ayan. 86420. 86420. Mag-annotate muna tayo. Kanina sa f of x equals negative 2x plus 3, nakuha natin ay 7, 5, 3, 1, negative 1. Ngayon naman, sa bago, ang nakuha natin ay 8, 6, 4, 2, 0. So kanina, ang first difference nito ay minus 2. Yan. So lahat sila minus 2. Ito, ano nangyari? So minus 2, minus 2, minus 2, minus 2. Okay. So, walang nagbago sa kanilang first difference. Although nagbago tayo ng magkaiba sila ng y ng kanina, ng b or y-intercept. Okay. So parehas lang yung So matter ang slope, nagma-matter ang slope talaga. Hindi masyado ang y-intercept. Okay. So if you have questions, you may put this in the comment section. I hope this video will help you a lot. Thank you, grade 8 students. See you again. Ingat!